Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. DOJ Secretary Boying Rimulya tila pumanig na di umano kay dating Senator Leila de Lima. Ito'y ayon sa ating mga kababayan dahil sa pagka-absuelto nito sa isa niyang kaso. Pero bago ang lahat mga kachika, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, sobrang ngang nababahala ang mga DDS supporters at Marcos loyalists sa tila pagkampi di umano ni DOJ Secretary Boying Rimulya sa dating senadora na si Leila de Lima. Na tila nga pumapabor pa ito sa naging desisyon ng pagka-acquit ng isa niyang kaso. Good luck to her, and I don't even know the judge. I haven't talked to the prosecutors. I don't know. I don't really talk to the prosecutors about it. It's something that's been ongoing for the past 6 years. So good luck to them. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang nababahala at nagsasabi na tila isang dilawan na rin si Secretary Boying Rimulya. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, habang nandyan si Rimulya, lalong masisira ang hustisya sa Pilipinas. Kaya Pangulong Marcos nakikiusap na pakinggan mo naman ang taong bayan. Natanggalin o palitan mo na si SOG. Maraming mas deserving dyan. Anak nga niya acquitted agad sa kaso. Halatang halata talaga. Pero yung maliliit na kababayan natin, guilty agad, planted pa. Kawawang Pilipinas sa anong hustisya nyo. Bulag at may tinitignan. Kakahiya. Sana si PBBM hindi mahulog sa malaking trap na ginagawa sa kanya ng mga piliha. Sana makita to ni PBBM kung ano ang mga nangyayari sa kanyang administrasyon. Naku po, mukhang ang bilis ngayon ng mga pangyayari. Grabe, mukhang napabilis yata ang pag-acquit kay de Lima. Tila masyado na talagang halata ang bagong DOJ ngayon. Umaalingasaw na talaga ang pagkadilawan. Dapat talaga mabigyang pansin ito ng ating mahal na Pangulong PBBM. Kaya dapat ikalat mo natin ang balitang ito mga kababayan para umabot sa ating mahal na Pangulo. Dapat palitan na si Boying para maging pataas naman ang hustisya ng Pilipinas. Masyadong nakakadismaya talaga ito para sa marami sa ating mga kababayan. Nakapagtataka nga yung kaso ng anak, ang bilis naglaho parang usok dumaan lang. Pero yung maliit na taong ang liit ng kasalanan, di matapos-tapos ang kaso, nabubulok na sa kulungan. Kawawa ngayon, panibagong kahina-hinalang akwetal ni de Lima. Naku po, PBBM, sana makita po ninyo ito. End quote. Desisyon ng hukuman kung saan inabsuelto si Leila de Lima sa kanyang pangalawang kaso na droga. Well, siya po ay nakakulong pa rin dahil meron pa siyang pangatlong kaso. Now, anong basehan ng ating hukuman doon sa pag-acquit kay Leila de Lima? Well, ito po kasi yung pagbaliktad nitong si Deputy Director Ragos ng NBI. At ang sabi ng hukuman, dahil siya ay bumaliktad, nagkaroon ng reasonable doubt. Now, alam niyo po, sa Pilipinas, dahil ang hukuman po talaga ay dapat rinirespeto ko po ang desisyon ng hukuman. Pero, hindi naman po ibig sabihin na sasangguni tayo or sasang-ayon tayo sa desisyon ng hukuman. Siyempre po, meron tayong mga
pagkakaiba ng paningin. Dahil ang sabi naman ng hukuman, tanging yung pagbabaliktad lang ni Deputy Director Ragos ang dahilan para sa reasonable doubt. Unang-una, aaminin ko po ha, ako po siguro isa sa pinakaunang narinig ang testimonya ni Deputy Director Ragos. Contrary po doon sa sinasabi ng mga dilawan na si Presidente Duterte ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso kay Leila de Lima, hindi po. Isang dating politiko po ang talagang nasa likod ng pagsampa ng kasong yan. At yung politikong yon ang nag-imbita sa akin para ma-meet si Ragos. Tanda ko pa kasi noong mga panahon na yon, kongresista ako at ako'y nag-a-attend ng isang binyag para kay anak ni Congressman Mikey Romero na may nagpapunta sa akin sa isang hotel na may casino. At doon ko nakita itong si Ragos na pinakilala na Deputy Director. At ako talaga ay na-shock. Na-shock ako na Deputy Director ng NBI na tinalaga sa pwesto niya ni Leila de Lima, pero siya mismo ay tatayong testigo sa kanyang pagbigay ng suhol na milyong-milyon doon personal kay Leila de Lima sa kanyang tahanan sa Parañaque. So noong mga panahon na yon, walang kaduda-duda ako na tama ang sinasabi ni Ragos. Bakit? Unang-una, bata siya ni Leila de Lima. Hindi naman niya ma-appoint as Deputy Director ng NBI kundi siya bata ni Leila de Lima. Pangalawa, hindi naman pwede siguro takutin ang Deputy Director ng NBI. Di ba po? Siguro astig naman yan at hindi mabilis matakot. Now, bago pa kasi siya magkaroon ng tinatawag na recantation sa hukuman, hindi lang siya nagsalita sa hukuman mismo na pinatunayan niya yung kanyang sinumpaang salaysay. So, 2 beses na po yan. Nanumpa na siya, tapos may abogado pa siyang kasama. So, 2 tao ang magpapatunay na talagang voluntaryo niyang ginawa yung kanyang statement. Yung solemnizing authority at saka yung abogadong kinuha niya. No? Bago pa po yan, nagtestigo na rin siya sa Senado, sa Kamara de Representante. Nung kami nag-imbestiga noong 17th Congress, isa rin siya tumayong testigo. So ilang beses siya nagsinungaling. Kung talagang siya nagsinungaling. Hindi lang pong 1 count of perjury yan. Naku, at least 3 counts of perjury yan kasi sa hukuman, tapos sa Kongreso, tapos sa Senado. At napakadami ring mga televised interviews na pinagbigyan ni Ragos kung saan parehong sinabi niya na siya mismo ang nag-deliver sa pera na nanggaling sa mga drug lords kay Leila de Lima. So anong sinasabi ko? Walang unang-unang sinasabi ko ay hindi naman kapanipinawala sa akin na talaga may tumaakot kay Ragos para tumistigo siya. Ako po, magpapatunay na nung ako'y nakausap ko siya, wala pong kahit sinong nagtakot sa kanya. Excited siya na magkwento kung nalalaman niya kay Leila de Lima. So, voluntaryo niya pong kinuwento sa akin kung anong nalalaman niya sa baho ni Leila de Lima. So, nagtataka ko, sino tumakot sa iyo? No? Unang po yan, yung aking personal na kaalaman na isa ko sa unang nakapagkaroon ng pagkakataon na makausap itong si Ragos. Pangalawa, paano na yung mga testimonya niya sa Senado at sa Senado? Tinakot din ba siya ron? Bakit ang daming beses naman niya nagtestigo sa Senado, sa Kamara de Representante, sa mga interview sa TV para naman siya ay magsinungaling? Meron pa po yang sa piskal ha, kasi dumaan din yan sa piskal. Piskal, hukuman, Senado, Kamara, mga TV interviews. O sino naman yung talagang nakakatakot na tatakutin siya para magsabi pa ulit-ulit? At saka alam mo, sa batas kasi, law is based on human experience. Makikita mo naman yung tao kung siya'y nagsisinungaling. Makikita mo kung siya'y natatakot at nagsasalita lamang dahil siya'y natatakot. So, yun yung pangalawang punto. Unang punto, personal na karanasan ko. Pangalawang punto, ang daming beses naman niyang tinakot para magsinungaling siya. Pangatlo, yung desisyon po ng hukuman parang salungat sa mga naging desisyon na ng Korte Suprema. Bakit? Ang sabi po ng Korte Suprema, yung mga recantation na yan, kasi po pwedeng bayaran, po pwedeng takutin ng mga witnesses, hindi talaga dapat paniwalaan ng mga hukuman. Yan po talaga ang jurisprudence. Courts frown upon on recantations. Dahil in the first place, kung papayagan mo mag-recant ang mga nag-testify na sa hukuman matapos manumpa, napakadaling ang bilhin ang recantation. So talagang dapat tignan mo yung circumstance isa-isa bago mo tanggapin ang recantation. Now, isa pa sigurong punto ay bakit naman pinaniwalaan ng hukuman agad na tinakot siya kaya siya nagtestigo nang walang ebidensya kung paano siya tinakot, sino ang nanakot sa kanya. Hindi naman sapat na babawiin niya yung sinumpaang salaysay niya na ang daming beses na niyang sinumpaan sa piskal, sa Senado, sa Senado, tapos hindi naman niya sasabihin sino bang nanakot. Okay? Ang sinisisi niya
yung isang napakapayat na PAO na nanakot daw, yung Public Attorney's Office. Naku, kung makita nyo po yung PAO lawyer na yon at yung tindig ng isang deputy director, imposible nyo po na magko-conclude na natakot siya noong PAO lawyer na yon. Naku, mukha pong ting-ting yung PAO lawyer na yun, excuse me, Panyero ha. Napakaliit na mama. Kung i-compare mo, Hiragos ng malaking mama at talagang astig. Yung PAO lawyer po ha, never nagkaroon ng baril yun. Paano naman niya matatakot ang isang tao na sanay humawak ng baril? Pero siyempre po, dahil yan ay desisyon ng hukuman, irinerespeto natin. Pero sa demokrasya, pwede naman tayong magkaroon ng panibagong paningin sa mga desisyon ng hukuman. Bagamat, we do so with utmost respect to the court. So anong remedyo? Well, hindi pa naman po tapos ang boxing. Bagamat meron pong such a thing as the right against self-incrimination, kapag at saka yung the right to double jeopardy, kapag ang nag-move naman po for dismissal ay ang accused mismo, wala pong right to double jeopardy dyan. Dahil nag-move naman, hindi pala, ano pala ito, decision on the merit. No? So po pwedeng magkaroon ng double jeopardy, pero may mga pagkakataon talaga na pinagbibigyan ng Korte Suprema na baliktarin pa rin ang decision of acquittal kapag na-violate ang due process right ng Estado. Kasi siyempre sa criminal cases, ang Estado ang complaining party at po pwedeng malabag din ang karapatan ng Estado kapag yung desisyon na nag-aabsulto ay hindi naman suportado ng ebidensya. So kampante naman po ako na ating mga piskal, alam nilang remedyong gagawin, dudulog sila sa kanila sa Office of the Solicitor General, magpa-file muna sila ng motion for reconsideration. Pag hindi na pagbigyan ng motion for reconsideration, aapila po nila yan sa mataas na hukuman sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at di gaya nung mga dati-rating panahon nung ako'y nag-aaral ng batas na halos walang pagkakataon na nababaliktad ang decision of acquittal, meron naman pong konting pag-asa. Kaya ang sabi ko, 51% chance na hindi mababaliktad, pero meron pa rin 49% chance. No? So, pero samantala, decision yan ng hukuman, tayo po ay dapat respetuhin yan. At yun na nga mga kachi. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.